estudyante. Kasagaran panahon basta dunay mga seminar, dunay concert, ihilin na ang Sabbath school lesson discussion. Alam ko na ko igsoon, murag injustice kana no. Because Sabbath school, it's a school. But the heart of the Sabbath school is the review or the lesson discussion. Parang mo insist ko, balag unsa ka importante ang programa, ang seminar, naagi ng Sabbath school lesson discussion. Bisig summary na lang. Kaya nga no, it's the, if you are not aware, makikita the Sabbath school is the largest school throughout the world. Ang pinakadako ng eskwelahan sa tibok kalibutan. Let's say, mga alas 9:30 nga to sa alas 11 son, ang Sabbath school. Di man kanayson, tibuok at katawhan sa Diyos. Sa tibok kalibutan, yan ang takna, mga alas 9:30 nga to sa alas 11, kasi pang dapit alas 10 mas magsugod, imo nining eskwelahan, Sabbath school. Largest school throughout the world. Napi bias igsoon, no? Napi pinasay nga pagbati ni Sabbath school lesson discussion. No, di ginako ni gusto nga mawala at least discussion ni sa marimanang, no? So I said this morning, take note. Ito ang hindi ko niya, dili ito pang feeling of time, no? Appeal to sa plan igsoon. Let me tell you something else. Napakuling ngayon alam ka bias sa Sabbath school lesson study igsoon. Man, mas pure-blooded Maguindanao, no? Ang mga Maguindanao, nga dagko nga tribo sa Pilipinas nga nagtatag sa Islam. Gani sa literature, sa selected kadaghan. Of course, ang Tausug mo claim ana, ang Maranao mo claim ana. Maranao, Tausug, mga influential. Now, ako ang manikson, pure-blooded Maguindanao. Devout Muslim ilang family. In fact, yung man was an imam na murag elder, no, worship leader sa Muslim. Nganong nahimo siyang Adventist ni Sigilanon, no? Daghan factors, no, but usa lang ni, no. Ang akong maguwang lalaki igsoon nakaamigo og mga Adventist. Busa usa ka panahon summer kito dunay vacation Bible school. Summer dito, vacation Bible school. So gi-invite siya mga sa vacation Bible school although hindi siya pilapil sa dito igsoon. And then one Sabbath ang magpataan maghimo og presentation sa Sabbath school time sa church. Nanganta sila, nag-finger play. Kulang soon, ang iyang part mag-ukulele. Busa gimanduan sila nga karong Sabado ang inyong maginikanan sa simbahan. Aron doon na tayo audience. Milipan yung ginikanan mo kung kaninyo. Busa, for the first time isoon, ang ako mahal, o ako inahan, misulod sa simbahan ng Adventista. Audience mo, haram ka sa usa ka Muslim misulod sa Christian church. But because of my brother, itanaw siya. After the presentation sa mga bata, what happened next? Sabbath school lesson discussion. Graduate ko sa law. Okay? Wala lang siya na abogado tungod kay mubar na unta siya. Tawagan ko na siya, Elder Junel. Pastor kaya ito. Ay nalang pag-law, Brad. Ay nalang pag-abogado kay abogado ay kaluwasan. Mani, akon, at tikasan. Mani, old concept. Magbat. Anyway, with this background in law igsoon, back to the story, pag lesson discussion ko igsoon, nahamuot siya, no? Ganahan siya sa atong maagi sa pagsimba. Dunay interaction sa isang very monologue ang ilang simba, no? Sa estudyante pa ko igsoon, maniid na ko sa mga parente mag-ato sa moske. Ilang gitawag na ilang ustad or imam. And then, pag sa simba, nasilikot ba, humani ang nagsong kirang Friday, mag-Al-Fatiha na sila, no? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hindi mo na. Ar-Rahmanirrahim. Wa aliku yaumidin. Una lamang sa kabain na congregational response. Bisa. Gairil maghdubi alaihim waladhalin. Amin. Mura part igsoon. Ay ni ko taon niya kay. So, mura na part sa congregation. Amin. Mura gina. Wa gilang ang congregation. So, ako remote sa labing interaction, di ba? Mag-Sabbath school ta. I like what you did, no? Kasagaran, basta gani na special program, samarin tayo.
colonel or ang elder or pastor mag-summarize dito, no? Ganahan gyud po ko ng small group igsoon. Wa pong small group yun kay maningog ba? Tibuok man ulo man. So, sabi ko interaction sa Sabbath school classes, nahamuot ako man. And he said, ako man sige interview, matay, that was the first Sabbath, and it was followed by another Sabbath, and another Sabbath, and another Sabbath, until he became an Adventist. Not only did he become an Adventist, he became an Adventist pastor igsoon. Sa pagyod, dili sa Adventist pastor, siyang president sa atong mission dito sa Southern Mindanao Mission for 6 years. Imagine, unsay sinugdanan igsoon, many other factors. Usa sa mga sinugdanan, ang Sabbath school discussion. Muna igsoon, sa Sabbath school discussion. Pastor, bisan lagi pastor, no? Ato ginahigutan. Okay, diha igsoon. Mga gala sa mga estudyante, manimba, mga uyap nila o mga asawang di pa Adventist, maniid na to. Wow, wala ni sa amo wala ni sa so that can be an attraction igsoon. Okay? I said it's the largest school. So anyway, I'm happy for what you did, no? Discuss mo, on dili to kill the time. No? Plano gitig igsoon. Okay. Secondly, I like na nag-classes mo. Iwan ko classes igsoon kay ay inter. Okay, let's proceed, no? Sa gi-anunsyo ana ata sa Spirit of Prophecy seminar. Ako ni giniulahan nga God still speaks. Ang Ginoo nagpapulong hapon. Yan ang masabtan sa mo unyang hapon igsoon. Ano ko na? Okay, pero nga po mag-present pa kog duha and then question. Di man ta magkasinap sa question and answer. Okay? Okay, ang inyong mga issues, ang inyong mga pangutana matubag. Sumala sa Biskutan ha, way labot ng mga pras, kinsay isog sa World War II, way labot igsoon. Arito sa tong okay. Now, this is my typical text this morning. No? Hear now my words. Patalinghugi akong mga pulong kung adunay manalagna sa inyong taliwala, kung Diyos maga kaniya pinaagi sa pananawon o magapamulong kaniya pinaagi sa damgo. Now, take to Tigson. Ing ana kamahinungdanon ang buluhaton sa usa ka manalagna. Ang Ginoo gayud magpamulong o magabutyog butyag kaniya, magpasabot kaniya pinagi sa pananawon. By the way, welcome mga kaigsunan sa ubang iglesia. Labi na sa NEM. Amot ang tinuod ba igsoon. Niadto ba? Estudyante pa ko sa MVC, makadungog-dungog na ko ba? Kining dynamic mission. Kay sobra ka bright mga tao diri, no? Sa kadagang bright reason, managhan po ang mga inay tundok. Niadto nag-groundwork mi, naghimit mga estudyante pa mi. Muna kung dungan igsoon. Ito lang istorya, no? Kanya uban ba baninig soon ang pasikaranan mga sinuwat sa spiritual sa ron. Ginapadasigan kita magbasa gyud sa mga tambag sa spiritual. Ipoy mataw pagbasa tinuod kun may direksyon. May mong palaaway, mong extreme, ano sa tulo no ngano yung anak Ginoo. Dinig soon ang Ginoo nagasaad nga kun dunay manalagna sa atong wala siya magabutyag sa iyang puton pinagi sa damgo og tanaw. So mo gitawag nga propeta. Now, unsa ning propeta sa Biblia? Now, let's go back to the biblical concept. Unsa gining propeta igsoon? Balik ta sa original nga panilungan, no? And I don't mean to be technical, dili ko mag-scholarly sa informantag, no? Kaya di ba ni academic, no? Anyway, simplify, kining pulong nga prophet sa Hebrewanon nga may original nga pinulungan sa Old Testament, ang pulong is nabi. And you know what a nabi is? One who speaks God's message. Ang nabi di ay mo ang tao nga nagapamulong sa mensahe sa Ginoo. Now, take note, nabi. Another word from where prophet comes is kining pulong nga ruhe or chuse. Meaning a seer. You know what's a seer? Makakita. Makakita sa mga panghitabo nga wa pa mahitabo. Makakita sa unahan nga di ato makita. So is pinasahi kini nga hiyas igsoon nga gihatag sa Ginoo sa usa ka tawo nga propeta
makakita siya. Aron siya magpasidaan kanato unsay umalabot. Okay? So these two are the basic job descriptions of a prophet. Nabi, naga-deliver sa mensahe sa Ginoo. Ikadua, ruwe or chuse. Gani, sa Grigo, nga may original nga pinulungan sa New Testament, the pulong is prophetes. O, diha tanagi ka ng pulong nga prophet, no? Again, what's the meaning of the prophetes? One who speaks forth, nagapamulong, nagarelay sa mensahe sa Ginoo. In other words, ato i-combine igsoon, morning twofold functions of a prophet. One, to foretell. Pagsulti. Pagpasidaan, in other words. Kay iyan ang nakita, unsay umalapit nga may tabo. Ikadua, to foretell. Ang pagsulti kanako kanimo, unsay kabubuton sa Ginoo. Unsay angay buhaton. That's why I would say, no? For this matter, kining ato mga faithful nga mga pastors, faithful nga mga pangulo sa iglesia, faithful Sabbath school teacher, faithful AY leader, are actually performing a prophetic role. When they deliver God's message faithfully, they are prophets. Take note, Igsoon. Wala sila nagadaot og pananawon. Wala sila panagna apan sa ilang pagkamatinumanon sa pagsulti kanimo kanako sa mensahe sa Ginoo, they are performing a prophetic function. Sama sa ginikanan, mamadlong si anak, na propeta na siya. Ang teacher, propeta na siya kung siya naga-deliver sa mensahe sa Ginoo. Okay? Now, kumusta karong panahon na igsoon? Aduna pa ba yung mga propeta? Matthew 24:24. Now, sa imong nasayran igsoon, ang Matthew 24 nagahatag ka na to og mga tilimadon, mga ilanan nga nagkaduol na ang pagbalik sa Ginoo. Usa ini matupad ni Kristo is what? There shall arise what? False Christs and false prophets. Sa ito pa, usa sa mga ilanan nga hapit na matapos ang kalibutan, hapit na mabalik Ginoo is adunay mugula nga mga mini nga mga Kristo o mga mini nga propeta. Okay? Kumusta man karon igsoon? No? Ay mga Kristo-Kristo. Dili ka tong Kristo-Kristo sa sabungan, ha? Kundi nagpatotoo nga Kristo ba? Doon na po yung mga propeta, malakaw-lakaw, magdalag mga placard, okay? False Christ and false prophets. But, take note, igsoon. Gipasidanaan kita batok sa mga mini nga mga Kristo o mini nga propeta. Apan wa gasulti si Jesus nga wa na po'y Kristo o wa na po'y propeta. Take note, ha? Gamita ang atong gamay lang nga logic, no? Ang warning diri is batok sa mga mini nga propeta. Apan wa ga pasabot nga wa na'y propeta. Napagyapon. Otherwise, Jesus could have said, beware of any prophet. Ano ta? Di man, beware of false prophet. Napay propeta nga tinuod. Lamang magmatkon ta sa mga mini nga propeta. Okay? Magpakita og mga dagkong kahibulungan, mga ilanan og kahibulungan. And that's what happening today, no? Maghimog mga magic. Now, si San Pablo naghatag po nini nga tambag. Quench not the spirit. Ayaw pakganga ang mga kalihukan sa espiritu. In other words, kung doon natin makita kalihukan, kung ato makita nga iya sa espiritu, ayaw pahununga. Sa pagyod, despise not prophesying. Kung doon ay magpanagna, ayaw sudyai. But, take note, prove all things. Lamang atong sutaon. Muna siya, no? Kung doon ay magpanagna, ayaw dayon i-judge nga, kundi sutaa sa maayo and kupti unsay maayo. Kung imo makita nga iyan is Ginoo ang kalihukan, then suportaan, no? Kuptan, dawaton in other words. So unsay plano sa Ginoo alang sa atong panahon karon. May tungod dining gasa sa pagpanagna igsoon. Okay? Now, Joel 2:28-31. Unsay sa Ginoo? Moabot ang panahon nga iyang ibubo ang iyang maling espiritu, unya kini mo resulta sa unsaw? Ang inyong mga anak nga lalaki o anak nga babae magapanagna. Take note. Sa pagyon, ang inyong mga katigulangan mga damgo. Dreams meaning prophetic dreams. Dili ka ng damgo lang nga gumikan sa akong mga, matud pa sa psikolohiya igsoon, kung unsay imong ginahuna maayo, mugula na sa mga damgo na to, di ba? Maningon ni Sigmund Freud. But dili ni ordinary dream. Dreams meaning meaningful dreams, prophetic dreams. What else? Mga batanon makakita og pananaon. Okay? And nagsisipot siya nga adunay mga panghitabo sa kalangitan nga talagsaon nga muduyog niining nga panghitabo igsoon. Gani si San Pedro, gikutlo po niya na nga bersikulo, kining gisulti ni Joel sa daang tugon, gikutlo po ni San Pedro ug atong mabasa sa Buhat 2
17:20. Mo gyapon, no? Mo gyapon lamang naghatag siya time element. Kano sa ako no mahitabo nga ang Ginoo mubo sa espiritu o resulta sa mga pananawon mga damgo. Mato pa ni San Pedro, it shall come to pass when? In the last days. Magyapon igsoon, no? Last days. Muna atong clue, last days. Sa uling mga adlaw, in the last days. Ni jay pod sa gisulti ni Kristo Jesus. Usa sa tilimad-on is adunay mga mini nga propeta o mini nga Kristo. But again, that does not discount the possibility of seeing the gift of prophecy active also. No, gani, sa pinadiyag 6:12 nga to 13, ni ay mga pangitabo nga nalantawan po ni propeta Juan. Doon ay linog, ang adlaw kuno mahimong madulom, o ang bulan magabaton og kolor sama sa dugo, sa pagyon. O ang mga kabitunan mga tagak gikan sa langit, igsoon. Now, are we to interpret this literally or symbolically? What do you think? Literal or symbolically lang? Well, I believe it's literal. Anyway, ang point there is, ang gasa sa pagpanagna, ibubo sa Ginoo, o kini, pagaduyugan sa gitawag nga supernatural events. O scientific term pa, phenomena. Mga pangitabo nga dili masaysay sa science, igsoon. Phenomena. Or phenomenon, singular. No? Now, any prophecy is accepted as authentic if it is validated by history. Take note. You know, it's easy to prophesy. Bisan ako igsoon, makapanagna ako. Ugma, muulan. Adunay linog, sunod semana. Okay? Bisan kinsa nato makapanagna man. Ang pangutana, igsoon, natuman ba? Di na, no? In other words, ang atong pagpanagna, kinanglan, pamatud-an sa kasaysayan. That's what we call historical validity. Now, what about katong gihatag ni San Juan igsoon nga, o ni Joel, o ni San Pedro igsoon nga mga pangitabo nga talagsaon igsoon. Natuman ba? Yes. Okay? Earthquake. Bago pa lamang igsoon. Bago pa lamang. Dito sa Japan. But usa sa mga kusugpod nga linog igsoon happened on November 1, 1755. No? Gitawag sa nga Lisbon earthquake kay ang epicenter ang Lisbon nga naa sa Portugal. In a few minutes igsoon, no? By estimate, mga 8.3. Mas kusog itong bag-ulang, no? Kaya ito, 8.8. Napay 9.3. Kanito, no? But anyway, usa ni sa pivotal nga event, if you talk about prophecy, kay kusog-kusog ng linog igsoon, yan, itugma gid po ba? In a few minutes igsoon, daghan kinabuhi ng kalas, wala ko'y data igsoon, no? But millions, no? And even properties igsoon. O ang iyang uyog nabati as far as USA, naaraman sa Portugal ang epicenter, no? O some parts of Africa. So, and people thought that this is a fulfillment of that prophecy of Joel and Peter, no? Kining pagdulom sa adlaw, literal, yes. May 19, 1870, igsoon. Oh, 1780. Mga alas 10, ang takna sa kabuntagon igsoon, nagdulom ang adlaw. At first, they thought it was an ordinary cloud nga mitabon sa adlaw, but hingdulom pagit sa mutigsoon. Natanaw nimo kuno kining papel bitaw nga puti, ibutang nimo sa imong dul sa mata, di ino makita, no? And people thought that was the end of the world. But for people who were studying their Bibles, they remember the prophecy of Joel and Peter and even John, you know. Nya pagkagabi na igsoon, ilang nakita na pod ang another tilimad-on, no? Ang bulan adunay kolor nga sama sa dugo. Okay? So nagsunod igsoon. What about kining star shower? November 13, 1833, no? Buntag yapon igsoon, no? Nag-ulan, literally, nag-ulan og bituon igsoon. Dili ka ng asteroids, of course. Otherwise, nangamatay na ang tao, no? But, see? Now, anyway, friends, no? Kini, gisgutan sa Biblia. Now, unsay kahulugan ni igsoon. Mao kini ang mga panghitabo kuno nga muduyog sa panahon nga ato makita na sab ang manifestation. Ang pagkadasig sa gitawag gift of prophecy or gasa sa pagpanagna. That's why, for our Bible scholars, ilang gi-interpret igsoon nga ang last days, kaya ang sulti ni San Pedro, it shall come to pass in the last days. So ang last days, or sa ato uban nga mga theologians, ilang tawag, time of the end, panahon sa katapusan, dili katapusan sa panahon, kundi panahon sa katapusan. It's the period that brings us to the end of time. Nagsugod sometime ni atong 1700, no? Ni atong Lisbon earthquake. Muna ilang starting point sa gitawag nga last days
or time of the end. Now anyway, unsay significance, unsa ka mahinungdanon kini nga mga pitsa igsoon. Mao ni ang panahon nga ang Espiritu sa tagna makita na pod sa iyang kinatibuk-an nga kada sigon. Okay? In the time of the end or in the last days, there will be a manifestation of the gift of prophecy. Busa igsoon, kita nga Adventista, bulahan kaayo. Nga gitagaan tini nga o ang pagtuman sa Ginoo ning saad gihatag kanato pinaagi sa kinabuhi og pagministeryo ni Sister Ellen White. Now kinsa man ni si Ellen White? Now kina atong sabton no. Kay daghan kanato igsoon wa gid nakasabot tingali or nakadungog-dungog, mga pastor magwali magsigkutlo Ellen White, tambag ni Sister Ellen White, makita sa sinod ni Ellen White, bisan kana atong COP di na no. Stewardship, no. Kinsa man na siya? Nganong ato man gi taga bili igsoon. Nya mo ra ba ginaatake kanato sa mga CFD pod no. Nga kamo mga Adventista, manaway mo nga nami Mama Ellen, ano Mama Mary, naapod mo Mama Ellen. Now ato pang gipakamama sa Ellen igsoon. Now ato lang sabton ha. Now, for now, let me say this no. Wala nato gipakamama si Ellen White igsoon. Napay mga issue atong tubagon niya sa our worship no. Anyway, by the way, dili mo picture niya ha. Itsurahan ra kay na sa dre no. Dili mo dagway ni Ellen White. Yung kita igsoon dili gid sa itsurahan no. By American standard or even by Filipino standard, dili gid sa itsurahan igsoon no. So gwapa ra kay sa da no. Anyway, now kinsa man siya no? Now let's have some information, okay? Si Ellen igsoon na tawo atong November 27, 1826 no. Dito sa Gurham, Maine no, ang state Maine. Now dili ni popular no. In fact kani nakita mi ni Elder Jonard. By the way igsoon, correction no. Wala ko gi-invite lagi no. Ako'y nagpresentar sa akong kugulingon. No? Gi-invite ko ni Elder Jonard kinito sa baan para AMR niya, pastor, lecture AMR. No? Niya kina nawala na ko sa AMR igsoon. So ako na po yung naghanduman ni Dre nga Spirit of Prophecy. No? So nakita mi dito sa Missouri, sa GC, no, kung Elder, ay timing, unta karon doon na tayo, nako'y appointment ni Sumpro, madayon, bakante ko, nakita mi na ko nga matukugbaan. So ako'y nagpresentar igsoon sa akong kugulingon. No? Anyway, I'm happy nga inyong gidawat ang akong gi-propose. But anyway, no? Kining Maine igsoon dili ni sa sikat kay estado. Wa kay kubadunggan, ba? Dugot abot California, New York, Texas, mo mga sikat nga mga estado. But Maine is not as well known. Hangtod karon igsoon, no? Murag laylo ra siya nga estado, no? Diha na tao si Ellen Harmon, no? Harmon ilang family. No? So muna yung ginikanan, si Robert o si Eunice, okay? Robert Harmon, yung mama si Eunice Gold. So dunay 8 ka kabataan silang panimalay. Dagan sila no? O si Ellen dunay kaluha, ang pangalan si Elizabeth. Sila sakop sa Methodist Episcopal Church. Now, sa grade 3 pa si Ellen igsoon, samtang gapauli gikan sa school, kauban sa mga classmates tingali, mga friends, no? Nagsinunugay sila sa laing grupo pud sa mga kabataan. Dunay bata sa pikas grupo na suko, no? Wa kagwanta sa buli-buli, nagpurit og bato og gilabay sa ilang grupo igsoon, si Ellen ang naigo, no? And that rendered her in comatose condition for around 2 weeks, no? Around 2 weeks. Uban nga libro mingon 1 week, no? But say 2 weeks. Comatose siya. And doctors thought she would die. No? Mugi pag 2 weeks, no? Mamatay si Ellen, grabe ang aksidente igsoon. Magka-comatose ka for at least 1 week. Uban yung 2 weeks, no? So, naka-apekto siyang pag-eskwela. Naundang yung pag-eskwela igsoon, no? Muna ang iyang edukasyon, grade 3 gitahon. Dahil ko grade 3, no? Sa naka-recover na siya, nibalik siya sa school unta, na-discourage sa po siya, kaya nakita ang mga batanon, worldly, yung umura man ng edukasyon, di na lang. So, wala na gid siya igsoon ng eskwela, hangtod sa iyang kamatayon. Grade 3 na gid ang iyang pinakataas nga edukasyon. Now, that's very important, no? Na akong gina-emphasize nga grade 3 na gid taon ang naabot ni Ellen White later, no? So, si Ellen igsoon, dili gid siya hitsuraan o di pud siya ang iyang height 5'2". Mubo pa na ako igsoon, 5'2". By American standard, mubo na, no? Nya 80 pounds. Pila na, no? Ako igsoon kuman ko 116 pounds man ko. Mas gaan pa na ako. And I believe resulta kini igsoon sa iyang aksidente, no? Naka-recover tuod siya but not fully recovered physically. Gani sa iyang kinabuhi, doon mga panahon nga makuyapan siya, mag-faint siya igsoon. No, ako nang gini-emphasize, no? Kay mo po nang ginasulti sa mga CFD, mga Adventista, mga Sabadista, magsunod-sunod kang Ellen, patulon man to, buang man to. Muna di ba?
Now, dili siya buang ison. Di po siya patulon. Lamang, doon pa nga, makuyapan siya tungod sa kining aksidente. It became a lifetime injury niya. No? Okay. Ating naklaro mga issue. No? But bisan pa sa ison, batanon pa, si Ellen, just no na kayo nga bata. No? Gani, doon na sa duwa kadamgo. May tungod sa langit. No? Nagisuroy ko na sa Ginoo, inakita ang kanindot sa langit. You know? Now, again, going back to psychology, labi na sa Freudian psychology, kung unsa ko nang imong ginahuna maayo, what has absorbed your mind resurfaces through what? Through dreams or the slip of the tongue. Kana kung imong ginahuna maayo igsoon, madamguhan nimo na. Tino, di ba? Di matabi to nga kadlukan nimo, madlok ka sa office kay madlok ka niya, madamguhan nimo siya, no? Say pod mulutaw sa imong mga inistorya nga wa kabantay, no? Imong crush, uy, crush na ko si Kuan. Hala, konsulti man ako to eh. O man sige no? Resulta na sa subconscious part of your mind. And so, ako ikson ba, the point here is, nga ano si Ellen ka nakadamgo og mga langit-langit? Kaya mo ang iyang absorption, no? She really wanted to go to heaven at a young age, no? Langit ang iyang napangandoy igsoon. Enter William Miller. Okay, let's talk about William Miller. Sulti na ko mundang na ko, ha? Kaya, kung ano ba ni, free-flowing discussion. Kaya kung di ko katiwas igsoon ini, at mong pick upon niya hapon. Okay? Now, kinsa ni si William Miller nga kanunay associated with Adventism? William Miller, take note, no? William Miller never became an Adventist. Never became a Seventh-day Adventist. Gani, dili po siya ang nag-invento ng pangalan nga Adventist. He was only preaching about the Advent. Okay? Now, kinsa ni siya igsoon? Siya usa ka ordinary nga farmer. Batan-on igsoon, unya, you know, naay pagka-relihiyoso, pero dili seryoso ba? Hangtod nga na-injikan inuna kanang doktrina sa deism, no? You know what's deism? Usa na ka filosofiya nga sikat kanadto. Gayon diha nga ang Ginoo kuno mituga sa kalibutan and then he established laws dunay mga balaod nga iyang palihok sa kalibutan and then he kept distance, no? Wa na siya labot, no? Mabito ka ang kalibutan self-supporting ba? Dunay balaod ga operate, dunay adlaw, dunay gabi, muinit, mubugnaw, okay? But God has no involvement in human affairs. Munang deism. So diha igsoon si William Miller na discourage. Ug maramanday ni way kalabot ang Ginoo kinabuhi. So what's the use, no? And so ni undang sa basa sa Bible until the war came, no? Dunay panahon igsoon nga ang Amerika nakigubat sa British, no? Mga Englishmen alang sa independence busa tanan nga able-bodied nga young men gidrafted dito sa army. Appeal si William Miller igsoon, no? Kigubat sila igsoon. Ang ilang kalaban mga veterano nga mga British soldiers, mga na-enkwentro po ni sa sundalo ni Napoleon. So bumbati yan igsoon, dunay usa ka bomba nga nag-explode dito dapit sa ilang tungod, mipatay si mga kauban, apan si William Miller nakasurvive. So, na-change iyang nuhon na igsoon. Matap niya, kung tinuod nga walay Ginoo, ganong buhi pa man ko. Kung tinuod nga Ginoo, way plano sa kong kinabuhi, ganong buhi pa ko. So, after the war igsoon, nag-decide siya nga, mubalik og basa sa Bible. But this time, ay yung pagbasa igsoon, abadid na gyan, no? Basa sa Genesis 1:1. Og matod pa niya, dili siya mo proceed sa sunod nga bersikulo 2, kundi pa niya matubag ang iyang kauling pangutana niya ng bersikulo. So mag-create siya question, siya po mutubag. Okay? Grabe ka idig nga basa ni Zon. Hinahina yun. And according to him, it took him around 2 years to complete the Bible. But he came to a particular text. Doon ay sa bersikulo nga, mo gito yung nakapukaw niya. Kanang naa sa Daniel 8:14. Sada, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Yan ang gihusay soon. Now, I believe he was guided by the Holy Spirit, no? Importante na nga teksto. Sabta gina. Yan, sabta ni nga kining 2,300 ka mga adlaw, literal, kay sa Bible, Ezekiel 4:6, no? Every day stands for a year, no? Yan ho sa nga, 2,300 ka mga katuigan, mahumana sila ang sanktuaryo paghinluan. Now, alam ka na wa na may sanktuaryo sa yuta, di ba? Ang sanktuaryo nga serbisyo, gipahunong man sa kamatayan ni Jesus Christ. So, ang sanktuaryo, ang langit, ang yuta. Means, hinluan ang sanktuaryo, nagsaad man Ginoo nga dili na paghinluan ang yuta pinagi sa tubig, lunop, so kalayo na gyud. Muna igsoon ang conviction. Sa ato pa, human ang 2,300 days, adunay dakong pangitabo. Saman, katapusan sa kalibutan. Now, iyan ang gihilom igsoon. By the way, ilang gi-compute, no? Compute, no? And I believe they were guided, no? Kimutan-aw bitaw ko igsoon silang computation karon, di ko kasabot. I believe they were guided by the Holy Spirit. Of course, why not, no? Ito nun siya, no? Inasabtan nga ang sinugdanan in 2,300 days is the year 457 BC. Kabuluan na, no? Now, si William Miller igsoon, wala siya nagsaba sa iyang pagsabot. Nga naman,
kay wala siya plano mahimong magwawali. Now take note, si William Miller did not study theology. Ug sa atong panahon, layman siya igsoon. Gani, ang iyang panginabuhi, pharmacist, no? Kamang say pharmacist? Farm assist, no? Ga-assist sa farm sa iyang amahan. Maning trabaho yun. Dili sa theologian, dili sa preacher. Usa lang siya ka pharmacist. Busa wala siya matrain igsoon magpahat, wala siya matrain magwali. Gahilom sa igsoon. Apan adlaw-adlaw ang conviction nagdako sa una nga kung tinuod kung ang Ginoo mubalik sa October 22 o October 1843, mo nilang unang pitsa igsoon, no? Then kinahanglan mga tao masayod. Apan gahilom sa igsoon. Okay, di lagi siya magwawali. Hangtod na konsensya sa igsoon, di na sa kagwanta, nag-ampo siya sa Ginoo. Naghimo sa deal. Mato niya Ginoo. Ni ay kamatuoran. Ni ay pasidaan nga angay masayran sa mga tao. Apan kibo ko Ginoo, dili ko magwawali. Wa ko'y plano maghimong magwawali. Apan kung ako ang imong gitawag, nga mo paibalo kanila, tagay kog appointment. Humana ng pag-ampo igsoon, na-settle na siya. Kinsa may mo-invite nako, wa may kailan ako. Kinsa mo invite nako. Apan igsoon pila pa lang ka minutos, doon nila nuktok sa iyang portahan. Iyang pag-umangkon. Angkol, karong Domingo, baptism na siya. William Miller was a Baptist, no? Dili sa Seventh Adventist, no? Baptist siya. Angkol, karong Domingo ba? Ang atong pastor daw dito magwali sa Picas Church, no? So walay speaker. Sige makagbasag Bible daw, pasig na kay i-share. Nawa na siya mahimig son kay nakahimo na sa deal sa Ginoo. O sa that launched him into a new career path. So igsoon si William Miller nagwali. Ang iyang wali simple lang son, no? Convincing the people. Pag-compute ang 2,300 ka mga tuig, karon sa namo sangko, ug unsay buhaton, mangandam kita kay matapos ang kalibutan, mubalik ang Ginoo. Muna igsoon simple ang wali. But you know, according to accounts, he was a vibrant preacher. Gabi sa ka powerful preacher igsoon. Gani may bulong ko naman, unsay naka William Miller, no? Wa man sa matrain sa theology nganong vibrant, no? Mismo kuno ang mga tawo nga mga irreligious, mga opisyalis igsoon sa gobyerno, maminaw kaniya igsoon. And so, nagkadako ilang grupo igsoon, gitawag sila nga mga Millerites. Kay tungod silang pangulo kuno nga pangalan William Miller. And then later on, gitawag sila nga mga Adventists. Now take note, kining pulo nga Adventist mga kaigsunan, dili ni ininbento ni William Miller. It was more of a label. Yung label igsoon? Label ba? No? Panitan ninyo, mga tagabaan. Ganon kayo mo sa COP. Kita mo, sige mong hisikot sa baan. Ay, baano ni nga tao ba? Happy sa nga tagabaan sa butuanon. Oh, di ba? Una, label ba? So kanang Adventism, it was not, now by the way, let me tell you this. No? Si William Miller igsoon, wa gid biya siya tumong magmugna og bag-ong pundok. Wa siya plano magtukod og bag-ong iglesia. Take note, no? Gani ang iyang walig igsoon mo ni, no? Kung hain man kamo karon, padayon lang kamo diha apan andam kamo sa pagbalik sa Ginoo. That was his message, no? Kusa daghan mga tawo igsoon mituo kaniya. But doon ay mga iglesia nga wa midawat sa iyang ginawali. Alang kanila si William Miller, nakalay-kalay na. Nay lang igsoon, no? Busa katong mga tawo nga mituo kay William Miller, what happened? Gipanghulog sila sa ilang mga iglesia. Apil ni ini ang panimalay ni Robert Harmon o si Ellen. No? Bata pa si Ellen. No? Mato pa niya, it was a very painful experience. She loved her church. Nahigugma sa siyang iglesia, Methodist Episcopal igsoon. Apan gihulog sila, gitiwalag sila igsoon kay sila nagatuo kay William Miller. Busa, tungod niya igsoon, na-separate na sila. Muna gitawag sila ng mga Millerites or mga Adventists. Muna si William Miller. Some pictures, no? Seryoson siya, no? Now, at first, ang ilang date he said is 1843. Unya, recompute sila igsoon, ilang na-discover, no? Si Samuel Snow, no? Dili si William Miller, no? Si Samuel Snow igsoon ang nakahimo gid og eksakto nga computation, no? October 22, 1844. And they were sure. So what they did, ilang gipamaligya ang ilang mga kahimtangan, ilang mga balay, ilang mga umay igsoon gipamaligya, apil tingali mga hayop, ilang gipamaligya sa mga tao nga di mo tuo nga mabalik si Kristo. O kini mga Adventist igsoon, nagkinabuhi from day to day na, no? Hapit na mabalik Ginoo. Gani, dunay mga account sa basa nako, mga kabataan nangundang og pangiskwela. No? What's the use? And I would even extend, ako igsoon nagatuo pod,
nga manag-uyab igsoon, nag-cool off na lang. No? Sipi pulos, langit naman ta. So sa kabulan langit ta, so thank you na lang. Ano ba? No? Kasi, ito, yung ipanghulog sa iglesia. Now, before this, by Frey, doon ay usa ka tao, ang pangalan si William Foy. Si William Foy, nagpangandang mamimong pastor. May isang estudyante igsoon. Busa gitawag sa Ginoo nga siya ang sanguna ni ining gitawag nga gift of prophecy. But later on, doon na sa pananaw ni Igsoon nga di niya mahusay sa iyang kaugalingong theological understanding. Busa, tungod sa iyang garbo Igsoon, may balibad siya. Next, si Hazen Foss. Before October 22, 1844, si Hazen Foss Igsoon, gitagaan po og pananahon. Lamang, dili siya willing. Kay kaniadto Igsoon, dili sa yun mahimong propeta. Tungod lagi nga, daghan po mga mini nga propeta. Busa kanina, itong mga tao murag allergic ba? No? Kung magpatutuo kang propeta ka, ang mga tao murag sirap itong, di na po ning scammer ay, no? Utro po ka. No? So muna nga, dili popular Igsoon maging propeta kaniya to. So si Hazen Foss, again, tungod sa Engarbo, ni balibad siya. Di lang ko Ginoo. Busa, nasubo ang Ginoo Igsoon, ingon si Angel, okay, kung dili ka, kuhaon kanimo ang katungdanan o ihatag sa usa ka maluyahon. Okay? Now, October 22, what happened, my friends? No? Unsay nitabo sa kalibutan. Nangandam na ang mga Adventists igsoon. Now, take note, wala pa'y 70 Adventists at the time, no? Only Adventists. Wala pa'y kasimba sa adlong Sabado igsoon. No? Ang ilang tumong lang, muatog langit igsoon. Muna, Adventists. So, pag banagbanag sa kapuntagon igsoon, tuan ng mga Adventists. By the way, before this date, napalaw na sila, no? In 1843, napalaw na sila, no? Karon, sure na gid sila. Mao na gid pitsa. Ang computation ni Samuel Snow was very convincing no? So, sa isa buntag kuno nag-organize ng mga small group, no? Katakanta, sigagandhanga digsoon, hangtod nabot ang udto, wa man gyapon. Salo pang adlaw, wa gyapon. Sige lang, ilob kay mabut kito, no? Hangtod no pag midnight, alas 12 sa kagabi digsoon, they realize nga nangapalaw na pud sila og naghilak sila igsoon, no? Matud pa ni Hiram Edson ba to? We wept and we wept till the dawning of the new day. Nagbakho kami hangtod sa pagbanagbanag sa bagong adlaw. Kung sapod ningon, we wept and we wept till there were no more tears to flow from our eyes. No? Nang hilak kami, ang tuwa na luha mutulo sa among mga mata. It was a bitter disappointment. That's why in Adventist history, it's called the Great Disappointment or the Midnight Cry. No? Ang panghilak sa tunga-tunga sa gabi. Nga naman, wa na yung mga kahimtangan, wa na yung mga balay, wa na yung mga yuta, wa na yung mga kahayupan. Nya karon pusoy na pod. Pati no, my friends, no? Sa pinadiyag Jis, no? Lest you forget, no? Gitag na ba yan, di ba? Pinadiyag Jis. Katapit itong librita, gipakaon kang sanuan, nya gimanduan siya nga, o gipasidaan siya nga, tamis na siyang baba, paabot si muntihan, bantay, ipait na, muna igsoon. The Adventist movement is a prophetic movement. Naata diha igsoon. Di ato na di na ito ikaulaw igsoon. Nga Adventista ta. Because we are in Bible prophecy. Nga mahiubos kita. But take note, after that disappointment, unsa ingon sa angel. You must prophesy again. Yes, you will be disappointed, but prophesy again. Igsoon. Sa mga sakitan ta, ma-disappointed igsoon, but unsay man do, prophesy again. Walay pa dayon. Ay pag pinakloy, no? And so, anyway, after October 22 igsoon, what happened? Sayo sa kabuntagon, si Hiram Edson o si Owen Crusher. No? That night, dito sila nagtulog sa barn. O sa atong context, di payag-payag igsoon. No? Pagkabuntag niya na igsoon, they wanted to comfort their brethren. Ay, lagkaluya. Matay lang tuyo mo. No? And then, si Hiram Edson o si Crusher, dito miagi sa kamaisan. Kasi ang dalan, paana unta, no? Ana din eskwela, paana dito. Okay? Diri sila natulog sa barn, ang mga Adventist to dito sa pikas, no? Wa sila miagi sa dalan nga sakto igsoon. Hinglaktod sila sa kamaisan. Now, for what reasons? Probably one, aron madali sila kaabot, aron ma-comfort nila itong mga tao. Okay? Ikadua, paglikay ni ining mga bugal-bugalon. Kay before the disappointment, daghan na ang bugal-bugal kanila. No? Makita ko sa dalan, uy, naapaday mo diri, abi na mo sa langit. So, aron paglikay ni mga bugal-bugal igsoon, ninglaktod sila sa kamaisan. No? Samtang silang laktod igsoon, dito, samtang istorya si Owen, natinga siya nga wa na katubag-tubag igsoon. Kasi ning balikid siya, yung nakita si Hiram Edson naghangad sa langit. Now, matod pa, no? Now, ang account igsoon na inlain.
Doon na ingon nga, si Hiram Edson nakakitag pananahon. Doon na pa ingon nga, he was simply gazing up to heaven, nakarealize siya. Nga what happened yesterday, October 22, is not that Jesus would not come. Dili nga mabalik si Kristo sa yuta, kundi si Kristo di mi tabok gikan sa holy place, paingon sa most holy place, aron sugdan niya ang bulaton sa pangabugar kanato. Kay panahon na pag-uting kay sa atong mga record sa langit. Muna ang meaning sa October 22 igsoon. So anyway, after that, ang uban nga mga Adventist igsoon nangaluya og mibiya sa pagpangalagad. Na-discourage sila kaigsoon busa di na sila mutuo sa Biblia, ni backslide. Doon na po yung grupo sa Adventist igsoon nga fighting spirit gyapon. Dili basin sayop ta sa atong competition. So nagre-compute. O gangtod karon kanang kinaihay igsoon napagay po na, no? Adventista, compute, masipyat, compute na po. Doon ko ilang nga engineer, professor sa usa sa atong mga bagtik university. Doon na siya computation igsoon, no? Tingali pinasikat sa calculus, no? Ma-compute niya igsoon karon sa balik Ginoo. Exactly. Ngani igsoon, napa nang espiritu karon igsoon, no? Anyway, ang katulong grupo naka-realize nga sakto ilang computation lamang sayop ang event. Diha igsoon ang grupo ni Ellen. Okay? Now, si Ellen, at the time of the disappointment, was 16 years old, no? October. Pag November, ilan na siya? 17. Now, nahimo nilang kinaigsoon nga after the disappointment, every day, mag-ampo sila, no? Himo sila small group, no? Mga balay, mag-ampo sila igsoon. Why? They still believed that Jesus would come at any time. No? Gipangutana si William Miller, na what now, William Miller? Ingon ni William Miller, di na ako mag-set og date. But andam lang gyapon kamo. Andam ta, it may be today and today and today. So nahimo nilang batasan igsoon nga matag adlaw, mag-ampo sila kay gatug gyapon sila nga mubalik ang Ginoo anytime, today. Okay? So sa kabuntag na, it was already December, no? December of that year, si Ellen kauban sa upat nga mga idaran nga babae naghimo nining itawag nila nga prayer, no? Kada usa mag-ampo igsoon. And when it was time for Ellen to pray, nag-ampo siya igsoon, taud-taod, mihunong siya, no? Paabot ang matiguang nga babae. Wa man masumpahi, no? Ilang kitan-aw si Ellen igsoon, gahangad siya sa langit, no? Now, she was in vision, and that was her first, no? Ilang kitan-aw igsoon kon atik-atik ba ni o tinuod, no? Ilang ananaon ti ilang mata, di gid mo pilok, no? Walay heartbeat. So they were convinced, no? Pinasahi ni, lahi ni nga panghitabo. Now, si Ellen igsoon, wala nagsaba unsa iya nakita ni ining unang pananawon. Until 2 weeks, 2 weeks after, may adto ang angel kaniya. Ellen, i-share ang vision. So ginli sila unsa imong nakita kay kinahanglan na sa katawan sa Ginoo. By the way, what did she see in her first vision? Mato pa niya, samtang siya gaampo kuno, iya nakita ang kalibutan na himong dulum kaayo, no? Dulum kaayo igsoon. Busa nabalaka siya. Iyang gipangita ang mga familiar faces, ang mga taong inailan niya nga mga kauban sa disappointment. Di niya makita. Busa ang angel ningon, look up higher, hangad pagid, hangad. Sa paghangad niya igsoon, iya nakita ang familiar faces, no? Si Elder Levi Stockman, uban pa nga mga Diyos nga tao, nakita dito igsoon. Galakaw sila sa dalan, nga ang sinugdanan, lapad nga dalan, apan nahimong kitid o nagkakitid pag yun. Doon ay mga tao nga, by the way, ang migiya kanila igsoon, suga nga hayag kaayo. Nya katong mga tao nga wala nagsalig sa suga igsoon na nga hagbong sa bangin. Okay? And gi-explain si angel, kanang suga mo na ang 1844, no? Nga panghitabo. In other words, October 2, 1844 is not the end of the journey of God's people. Rather, it's the beginning. Sinugdanan pa. Katong inyong experience na itong Oktubre, sinugdanan pa to sa pagpanlakatan sa katawan sa Ginoo. Okay? Until sila may abot sa Kanaan. So again, gihilom ni Ellen igsoon ang iyang damgo ayang pananawon. Until 2 weeks, ang angel may balik, Ellen, i-share, ipahat, kay kinahanglan na sa katawan sa Ginoo. Now, si Ellen igsoon, dili yud willing. Di gid siya unta musugot. Kay siya nasayod nga dako ni nga katungdanan magsigig share sa iyang vision. Now, these were some reasons. No? Ano masabtan niyo ba? Nga si Ellen igsoon, wala nagtumo-tumo. Gani, dili siya willing for some reasons. One, bata pa siya o masakiton. Bata pa. Only 17 years old. Kinsa may mutuon niya. What else? Sickly, masakiton. Makuyapan siya usahay. No? Sa pagyod.
third grader, no? Yang grado mubo kayo, mahintag na siya PhD or EDD, DVD, VCD, no? Wala igsoon, grade 3. Kasi mo tuon mo grade 3. Okay? Sa pagyod, only a woman, no? Muna expression. Babae lamang ko. Ang kanya tigsoon sa karaan nga kultura, mga babae, dili tagag importansya labi na magbarog-barog dire. Unlike karon nga grabe na taka activist, no? Babae, may mong pangulo, may mong manager, mudagan og politika kanya tigsoon. Babae pagpuyo, tuwa sa balay imong role, wala dire, no? So kinsay mo tuon niya? What else? Sa gisulti na ko ginigsoon, mga tao dunay resistance. Kay tungod lagi nga daghan pod mga propita-propita kanya to. By the way, my friends, no? Sa matag panahon nga ang Ginoo dunay kalihukan, ang yawa doon na po iyang kalihukan. Mo gina akong nabantayan nigson. So panahon nga dunay great revival, doon na po false revival. Panahon nga migula ang gift of prophecy, ang yawa doon na po iyang ipagawas ng mga mini nga propita. Busa mga tao kanito sa murag na allergic na ba? Yung propita, na po ni, no? Mangila na po ni. Muna dili willing si Ellen White, no? Mato pa niya og more mahinungdan mga tao di na maminaw nako ay na lang, no? What else? Amo ning pinakadako nga hinungdan, no? Pride might overwhelm her, no? Basin man niya, Ginoo, sa kadako nga pagsalig nimo kanako, basin mahimo kong hambugiro na noon ug mawala noon ko sa kaluwasan. Tungod niya na igsoon, ang Ginoo mipasalig kaniya. Matud pa sa angel, no? Kung kini nga dautan, nga imong ikadlukan, mo'y nakahulga kanimo, ang kamot sa Ginoo ituboy kanimo sa pagluwas kanimo. Pinaagi sa ning affliction. Kasakitan, affliction. Siya magadala kanimo ngadto sa iyang sa iyang sabakan aron mapreserbar ang imong pagkamapinumsanon. Ihatag ang mensahe faithfully. Padayon hangtod sa katapusan ug ikaw magakaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi ug magainom sa tubig sa kinabuhi. In other words, Ellen, kung nahadlok kang mahimo kang bugiro, ay kabala ka. Ang Ginoo mo'y mag-handle nimo. Pinaagi sa kasakitan, kalisdanan. Iya kang dadun sa iyong kagalingon aron ikaw magpabilin nga mapainomsanon. Ug tungod diyan igsoon si Ellen milakaw. Okay? So, usa ka babae batan-on nga wa gid maanad sa public speaking, mubuog grado nahimo ng speaker sa publiko. Okay? Now, let me tell you, giun sa pagdawat igsoon, hinahinay sa mga tao kaniadto. Now, take note again, ining panahon na wa pay Seventh-day Adventist. Only mga frustrated Adventist ang naa, no? Walay Seventh Adventist ang mga igsoon. Okay? Doon ay mga 60 ka mga tao, no? Gi-invite, no? Doon ay batan-on na ako ni pananahon. Doon na si mensahe ko, no? Maminaw ta. O bantay ni mga, masig piki na po na, scammer na po na. Dili, atong tagag-chance, basin di ay. O sa, doon ay mga 60 igsoon nga, mi tigom sa usa ka balay. O dito si Ellen, no? Nawa man ko dito manahon na igsoon, but I can imagine, no? Itong mga kaigsuunan, mga ginikanan, malipahin kita, no? Angay tang pasalamat nga dunay isa ka babae batan-on, nga nakabaton og pananaon kini si Sister Kwan to amo gini pag-ambo dito, no? Mo saksi mo gini nga pananaon gyud. So atong paminawan, atong tanawon tinud begini. Dito si Ellen igsoon, no? Tindog, no? Now si Ellen, take note, dili anad og public speaking. Walay confidence. Sama ninyo nga dunay training sa public speaking, no? Sugod siya, no? Now matud pa sa accounts igsoon, nagsugod siya nga gamay ang tingog. Kay wala gi maanad, no? Ya shy. I can imagine ba, no? May buntag or may hapon, mga ginikanan, mga batan-on. Niya itong duwa kasi mga namilabay, samtang gaampo mi. You know, after kuno a few minutes, no, ni usab igsoon, ni usab iyang tingog, hingdako, unya nahimo siyang lahi na, no, iyang aura, no, confident na kayo. Ako nakita ang katawan sa Ginoo naglakaw, say. Alam ko na igsoon, it was already what? It was an evidence nga lahi ning espiritu, no? And since then si Ellen nagsige nagbiyahe igsoon, no? Now, samtang si Ellen that day, no, samtang siya nagasaysay sa iyang pananahon igsoon, ang mga tao midawat, murag iya gini si Ginoo. Kay lahi ni nga bata kay Ilocano ni. Dili ni trained, no? Now, doon na po isa ka tao igsoon dito sa gawas sa balay or sa pikas kwarto. Ang uban mingon pikas kwarto, uban pikas balay, no? Nagkapamino igsoon. Human nag-testimony si Ellen, iyang giduol si Ellen, o iyang ikumusta. Matom niya, girl, young woman, kana nga pananahon gihatag pud kanako, no? Apan nibalibad ko. Padayon sa imong bulaton.
That was Hazen Foss. Remember Hazen Foss? Motong tao nga una unta gi or ikaduha nga gitawag sa Ginoo apanibalibad. Mato pa niya, I am a lost man. Padahin na lang, no? And indeed, he was a lost man, no? Later mga accounts nga si Hazen Foss nahimo siya nga atheist, no? Di na siya mutuo sa Ginoo. Di mo tawagon ta sa Ginoo nga di na mutuo, mahimo tang unbeliever, no? Kini si Joseph Bates, no? Let me mention before I end, no? Si Joseph Bates igsoon, mo ning intellectual sa atong mga pioneers. Muna siyang kwartahan po. No? He was a sea captain. O siya kakapitan sa barko igsoon, niya kwartahan siya, no? Nag-retire na siya, no? Sa atong mga pioneers, siya po edad-idaran. No? Muna ito sa Father Bates, no? Now, si Joseph Bates igsoon was already a believer of God. What else? Siya po health reformer. Take note, ha? Wala pa nakabaton og health reform vision sa Ellen niyatong 1863. Si Joseph Bates was already practicing health reform. Okay? So intellectual ni igsoon. Now, one time, gisultihan siya, Father Joseph Bates, Father Bates, no? Dunay usa ka batan-on na ako ni panan-awon. Namato pa ni Joseph Bates, well, di na ko mutuo, no? Sa kadaghang scammer, but mato pa niya, kung tinuod manggaling ang Ginoo naghatag og nini nga gasa kanato, I would be the happiest man. Usa nagkita sila ni Ellen one time igsoon, kita-naw ni Joseph, waagi hanaw si Ellen, no? Typical grade 3, waagi hanaw. Now, kini Joseph Bates igsoon, interesado ni siya og astronomy, no? Kay maybe sa iyang katuigan naa sa lahud, pirmi, kung sa lingaw, mag-study siya sa kining astronomy igsoon, dili ka ng astrology nga kanang mga sujak-sujak, pati astronomy, Busa, iyang interview sa Ellen, wa may hanaw. But one day, nag-abot na sila ni Ellen igsoon, no? In that instance, si Ellen, ana sa pananahon, no? Iyang nakita igsoon ang kaanindot sa heavenly bodies. And while in vision, iyang describe, no? Ang Saturn pananita, no? Nairing, kuwapo kayo. Exactly mo itong ginabasa ni Joseph Bates sa libro. Ini Joseph, lahi ni, no? Kay bago pa lang ko ng interview ni, wag ni hanaw bata karon lahi na, no? And so for Joseph Bates, this is from God, no? So at least kining 3 ka mga events igsoon mo ni ang mga pamatuod sa gift of prophecy nga gihatag kay Ellen. Okay? So let me end with these facts, no? So si Ellen igsoon si kadna to, nagbiyahe na siya, no? From place to place, maghatag siya sa iyang nakita sa pananahon or damgo igsoon, publicly or sometimes personally, no? Ang iyang kuyog sa iyang pagbiyahe-biyahe, si Sarah nga iyang igsoon, usahay pod si Louisa Foss nga igsoon ni Hazen Foss. And then iyang namit si James White. Si James White usa ka patan-on nga ministro. Gikan sa Christian Connection, mo na yung religion igsoon. No? Nakita ni Joseph, of course, he was also an Adventist, no? Adventist pa siya nga ministro. Ministro sa Christian Connection, but nagatuo siya sa Adventism, no? Busa nakita niya ang katalagman ni Ellen ug sa iyang kauban nga babae, magbiyahe nga sila nakit napay mga tao kanito mga bully, napay mga tingali mga sini kani mga hold up, busa nagbuluntaryo siya. Nga Ellen, kuyugan ta mo. And so ini pa na tulo na sila igsoon og kuyog, no? Sa kay bagi, no? Sa ato pa na og karomata, no? Unya nakita ni Sarah og ni Louisa nga ano mas James White, James, ikaw na kulog kay Ellen kay may kay laki man ka, so nakaw, no? Now, sa kuy igsoon, what happened? Nagka-develop sila. Na muna posible kayo, no? Nagka-develop sila. But yun, my friends, no? Now, why I am familiar with this, no? Okay, nagsuwat kong term paper anexon, no? Sa ayas pa ko. Basta, doon na po yung mga accounts kayo nga, wa sila nagkauyab. O ba, nagkauyab po ng bubo lang. Now, akong position igsoon, sa akong pagsabot, posible nga wa sila nagkauyab yun. For 2 basic reasons. Number 1, dili kabahin sa ilang priority ka na ito mag-uyab-uyab. Kasi I told you, even after October 22, 1844, nagtuogi po sa mabalik ang Ginoo. Pusa ka ng uyab-uyab, minyo-minyo, wa gina sa ilang prioridad igsoon. Ikadua, hain sila gikasal. You know, sa diha nga kakuy si James ug si Ellen kanunay, nabalaka ang mama ni Ellen. Kay niabot ang chismis kaniya. Huy, si Ellen to, sila ni James kuy-kuyog. Busa yung sa ina ni Eunice, no, ang inahan, Ellen, di man maayo nga magsikag minsahe-minsahe nya kuy-kuy mo ni James, ginatabi-tabi na mo. Usa minyo mo, minyo igsoon, asas lagi minyo, no? Sa usa ka huwis, maning token no? Huwis. Now I believe igsoon, usa ni ka hinungdan nga no ako nagatuo nga wa sila nagkauyab kaayo. Imur ko sa plano ba? Mga Diyos nun biya ning mga bata, no? Ellen, Diyos nun, si James White, ministro, so unta sa simbahan sila, marcha-marcha gid unta, wala. Murag dili-dali igsoon.
Busa ako igsoon nagatuo nga posible wa sila nagkauyab. Apan tungod sa panginahanglan aron maundang ang mga sugilanon, alam minyo. Apan nakigugmaay sila, no? Sa so, mga batanon pidi po day, no? Pidi gid eh. Nga magminyo bisag wala kay nagka of course, ako ga-encourage sana, ha? But anyway, muna igsoon, no? So nahimo na siya nga Ellen White, no? Now, nganong kining G ba? Muna pangutana, nganong Ellen G. White man, no? Ang pangalan siyang amahan, Harmon, right? Robert Harmon. Unta, Ellen H. White. Kining G, si ining mama, Ellen, Eunice Gould, right? No? Now, sa karaan nga kultura kuno sa Amerikano kanito, ang apelido sa inahan sa babae, kung siya maminyo, iyang dadon gyapon. Muna nga siya, Ellen Gould White. Okay? At least kasabot na mo, no? Kanya, doon ay upat ka mga lalaki ang natawo sa ilang kaminyoon, si Henry, nga namatay sa edad nga 16, si Edson, si William, o si John Herbert, nga, saan nawa na, 14 months lamang na nabuhi. So, there were only two. So, appeal na ni sa mga kasakitan nga gisaad sa Ginoo, no? Kung ikaw mahadlok nga mahimo kang garbuso, ay kabalaka, no? Ikaw, pagkadadon kanako, pinaagi sa kasakitan. Muna igsoon, no? Kasakitan. Ha? Sa pagyod, ang yang bana namatay. So for 34 years, she was a widow. Sa kasakitan na po. Sa pagyod, daghan ang gapangataki kaniya. Daghan ang ga-discredit kaniya. O hangtod karon, namatay na si Ellen igsoon, daghan pa mga tao nga magsigig pangaway kaniya. Magsigig panamay sa iyang mga libro. Kasakitan gyud tinuod. Okay? Atong tiyoso ni nga part, no? So si Ellen Nixon nagministeryo pinaagi sa pagsulat, pagtambag, paggiya from 1844 to 1915, no? A period of 70 years hangtod sa iyang kamatayon, no? Banabana igsoon dunay mga 2,000 ka mga panan-awon o prophetic dreams. Ay dawat ang vision mulungtad gikan sa usa ka minuto hangtod sa 4 ka oras. Dami, no? 4 ka oras gihangad niya, way pitok-pitok mata, way ginawa. One time ilang gi sulian igsoon, no? Nagdala sila kandila gitungod sa baba sa iyang ilong, wa gid namatay ang kalayo sa kandila, no? Ilang gihikap ang heartbeat, wa gi pulso igsoon. Ilang hadlok-hadlokon sa iyang matay ang ananaon, di ginumpit. So muni mga physical manifestations. And then himo isang missionary sa Europe, 2 ka tuig, then sa Australia 1891 to 1900. Okay? Now si Ellen igsoon, wala gid siya maordinahi as a pastor. O wala sa midawat o katungdanan sa iglesia. Kaya alam kaniya, ang iyang bulaton, maglibot-libot, no? More than a local church officer. Gani, wagi siya midawat og suhol, hangtod namatay ang iyang banan atong 1881. Diya pa siya nagsugod og dawat og suhol. But when James White was still around, wagi siya magdawat igsoon. Siya, pinagi sa iyang mga pagtambag, mga sinuwat igsoon, migiya sa pagkaplag sa kamatuoran ni atong labi na ni atong tuig 1848, you know that later, og sa pag-organize o reorganize sa atong iglesia igsoon. Ang iyang mga tambag nagiya sa atong pagpadagan sa atong mga institusyon. Ang iyang bana namatay ni atong August 6, 1881, so she was a widow for 34 years, no? Sa diha nga namatay si James White, nabalaka atong mga leader. Saon na lang ni ron. But you know, mo to'y panahon nga si Ellen himong productive in terms of visions. Mas daghan pa mga visions inadawat o mga production in terms of writing. So, namatay siya nitong July 16, 1915 at age 87. After sa Australia igsoon, ibalik siya sa Amerika, wa na siya miadto sa Battle Creek, Michigan. Dito na siya nagsettle sa California, no? Sa St. Helena. Ang iyang balay tawag Ames Heaven. No? Ang iyang last kapanan-awon, iyang nadawat niya itong Marso 3, 1915, you know, unsay content sa iyang last vision, may tungod sa mga batanon. No? Iyang anak, importante yung batanon kang Ellen. No? Kamugi last niya nga nakita sa panan-awon. Especially what? Ang mga katalagman sa kining magsigitag basa-basa o kining novels, mga nobela, mga fiction, fictitious stories, dili na makaayo. No? We are living in a world of make-believe. No? Gani ako nagatuig sa, no? Kung buhi pa si Ellen karon igsoon, tingnan doon na po si pananaon, may tungod sa mga Dota, mga ML, mga Pokemon. Ha? No? Living in a world of make-believe. You know? Ang last niya nga mga pulong na dunggan is, I know in whom I have believed. No? So, muling tinuod nga picture ni Ellen. Ang tanawa, no? Di gid siya itsuraan igsoon, di ba? Minaalang ka na ako ba, no? Yang ilong, gatuo ko igsoon nga, yang ilong na himong pango kay
nabuak man yung nose bridge, no? Sa bato nga iyang, okay? Muna si James White, no? James White could have been the first GC president, no? Gi-elect siya igsoon. Now, you know, it was a struggle. Huwag nyo nabasa sa atong morning devotional. Struggle igsoon. Kaya duwa sila plano maghimo og lain nga iglesia. Mupunay tumong ni William Miller. By the way, William Miller died before 1848 not accepting the Sabbath truth. Namatay si William Miller nga wagi siya nahimong Seventh Adventist. Gani ingon ni Sister White, may doon mga tao nga nagpasalaag kang William Miller. Mo nang wa sa midawat igsoon. But good news, no? Nakita po sa pananaw ni Ellen nga ang mga anghel kuno nagabantay sa abo ni William Miller. Pagbalik sa Ginoo, pagapukawon siya. Good news, no? Madagayaw ng grasya sa Dios, no? So he was only an Adventist but not a Seventh Adventist. Now si James White igsoon, at first supak sa church organization. So kumbating sila igsoon until finally they were forced, no? Napugos sila igsoon. Usa sa mga dakong issue, kasabutan sila si Elder Serrano, no? Was the issue of what? Legal personality, no? Naana sila yung mga gambalay, naana sila yung mga yuta, ang mga Adventist igsoon. So kang kinsang pangalan, kang James White. What if magtulibagbag si James White? Mahimong offshoot. And so they were forced to organize. No? And James White again nag-shift siyang position from being anti-organization himo siya nga pro-organization. Busa pag-elect sa unang president sa GC, siya ginominate igsoon. Balibad si James White ayaw. Kay usara ba ko sa mga proponent? Na sila delikadisa kaniadto igsoon. Karon mga tawo na delikadisa, no? So ang unang presidente si John Byington, no? But sa next election, I think 2 years after, nidawat na siya, no? So ni James White, no? Okay. By the way, no? Gamayng trivia, no? Sa diha nga namatay si James White igsoon, nabalo si Ellen. Dunay usa ka tawo nga dasig sa buhat pod, nga balo pod nanguyab kay Ellen, Kay Ellen, But you know, gibasted siya ni Ellen, no? Kay love gid niya si James White. See? Sa akong patuig igsoon, wa sila nagkauyab, sa wa pa sila naminyo. Apan sa kaminyuan na develop ilang gugma nga di na gid mo dawat si Ellen og laing lalaki sa kinabuhi. Char, you know? Okay. Mo ni si Joseph Bates, no? What do you remember about Joseph Bates? Mo ni ang intellectual, mo ni ang manid, kwartahan, mo puning senior. Yeah? Highly respected igsoon. No? Siya ang nag-influence sa mga whites sa Sabbath truth, no? Una siya nakakaplag sa Sabbath truth. Pinagi sa usa ka 70 Baptist. No? Take note igsoon, no? Kining atong pagtuo sa adlaw pabuhay, dili kita ang nakadiscover sa Bible. Ang 70 Baptist mas nauna kanato. So doon ay usa ka babae, si Rachel Oaks, mo nagdoktrina kang Frederick Wheeler, from Frederick Wheeler to Joseph Bates, from Joseph Bates to James and Ellen White. See? O si John Andrews po din. See that, my friends? So very influential niya si Joseph Bates, no? And he was already a health reformer. Wa pa nakabaton og pananaon si Ellen sa health reform, siya nagapractice na sa health reform, you know. Muning papa ni Ellen, si Robert, ang iyang panginabuhi igsoon, tighimog kalo, no? Yano ni siyang tao, tighimog kalo. Muni ang kaluhan ni Ellen, si Elizabeth. Now sadly, si Elizabeth never became a serious believer. Dili isama kang Ellen igsoon nga debutado, no? May pagkakalibutano ni siyang babae. Gani, usahay ang ilang relasyon ni Ellen dili maayo, no? Kay ma-irritate siya si Ellen tingali sige istorya about Ginoo niya, samok. Okay? Siya, no? But before she died, Ellen wrote one more letter, no? Dear Lizzie, Lizzie man, Elizabeth, no? Kung mahimo lang, dadunta ka sa sabakan sa Ginoo. Lizzie, nagatuo ba ka sa gugma sa Ginoo? Lizzie, dawata si Kristo. Very touching letter, no? Now, I'm amazed by that letter. Kay wa gyud naghisgot sa Ellen White. Lizzie, maimperno ka gyud. Lizzie, bantay sa adlaw Sabado. Lizzie. Wala. Yes, dawata si Kristo, ang gugma ni Kristo, Lizzie. Kung mahimo lang, dadunta ka sing sabakan, Lizzie. Now, wala kabalo si Ellen ison unsay epekto anong sulat, no? Kung na-converter ba si Lizzie before siya namatay? Muna si James kay Ellen og silang duwa ka surviving kabataan. Okay? At age 71, no? Nakabantay mig suon, ang mga daggoy sa mga tao kanito, sa picture, mga serious, di ba? Di mo payong ba? Nga naman, ang ilang technology kinato sa camera, so dili pa sa makaroon nga. Dili ba? Sa inra kayo. Inato, tagpila ka minutos. Mag-smile ka. Mura ta kagkalay ka niyo. Mag-ana-ana ka, dugay kayo.
Muna tanaw mga serious sila. Oh. Muning balay, nakadto ka diri elder. Battle Creek, no? Muning balay sa Battle Creek, Michigan. Ang atong headquarters igsoon dito sa Battle Creek from 1855, no? So nagbalay si Ellen, si James, mupuni ang balay dito sa Australia, no? Sunnyside ang tawagan sa Coranbong, no? Ako yung nagkuha ng mga pictures, no? Okay, ang balay niya sa muna yung last nga balay dito sa California before di siya namatay, no? Di siya namatay igsoon. Muna yung iyang study table, no? Now, si Ellen igsoon, nahimo niyang habit, no? Matulog siya as early as 8 o'clock in the evening. Wala pa may mga television nito, wala pa may mga Facebook, so tulog siya, no? Then mga alauna, alas 2, makamata siya kahit tagaan sa pananahon, o say pukawon sa angel, o iyang isuwat ang iyang damgo, no? Iyang table, okay? Unya, mukaon siya igsoon kaduwara, ha? Mga alas 8, alas 7 sa buntag, o sa hapon alas 3, no? Twice a day lang sa magkaon. Muna lang practice kaya ito, no? Muna yung penmanship igsoon, no? Indot, no? Penmanship niya. Ang boto, gamit sa ruler, ani. Okay, so, dito mo hunong, atong padayon ng kinigson sa atong our worship, hangtod karong hapon. No? At least, I have laid the historical foundation and the scriptural basis of our belief in Ellen White as a prophet of God. Okay? So, doon na may pangtanigson, unyang hapon, i-reserva ka na.